Netizen pansin ang pagiging blumang ni Kim Chiu. Paolo Avellino jowa duty muna kay Kim Chiu. Kim Chiu at Paolo Avellino nag-abot ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Jensan, Mindanao. Kim Chiu balik recording, may bagong kontrata nga ba? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Excited na ba kayo? Tara, sisimulan na natin. Oo, totoong pinapansin ng mga netizen ang pagiging blumang ni Kim Chiu. Usap-usapan ang jowa duty ni Paolo Avellino, nagpaabot sila ng tulong sa Jensan, at may mga bagong galaw si Kim pagdating sa kontrata at recording. Narito ang pinakabagong ulat at paglilinaw sa apat na isyong ito. Isa, pagiging blumang ni Kim Chiu. Kapansin-pansin ang tila walang katapusang glow ni Kim Chiu, lalo na sa kanyang mga kamakailang pasasalamat para sa kanyang ika-20 anibersaryo sa showbiz. Sa kanyang mga social media posts at mga malalaking event tulong ng Bingo Plus Night at Metro Digital Cover, labis na pinupuri ng mga netizen ang kanyang phoenix-like na aura, mas masigla, maganda, at matagumpay sa karera. Oo, tumpak ang iyong obserbasyon at talagang phoenix ang pinakamagandang salita para ilarawan ang kasalukuyang estado ni Kim Chiu ngayon. Ang kanyang blumang na aura ay hindi lang basta panlabas na ganda, kundi refleksyon ng kanyang rurok na tagumpay sa karera at personal na buhay matapos ang 2 dekada sa industriya, ABS-CBN at Star Magic. Narito ang mga dahilan kung bakit labis na humahanga ang mga netizen sa kanyang walang katapusang glow ngayon. Isa, simbolo ng isang phoenix sa Metro Digital Cover. Ang kanyang kamakailang pagtatampok sa Metro Digital Cover ay direktang hango sa konsepto ng isang phoenix, ang mythical bird na muling nabubuhay mula sa abo, Metro Digital Cover. Kahulugan, sinasalamin nito kung paano nalampasan ni Kim ang mga personal na pagsubok at mga isyu sa kanyang nakaraang relasyon. Reaksyon ng publiko, humanga ang mga netizen dahil sa halip na manghina, nagbalik si Kim na mas matapang, mas sexy, at mas may kumpiyansa sa sarili. 2. Pasasalamat sa ika-20 anibersaryo. Ang kanyang pagiging blumang ay pinatitingkad din ng kanyang pasasalamat sa 20 taon sa showbiz, ABS-CBN at Star Magic. Mula nang manalo siya sa Pinoy Big Brother noong kabataan niya, kinikilala siya ngayon bilang isa sa mga pinakamatatag na A-lister at multimedia idol ng bansa. Ang kapanatagan ng isang aktres na may napatunayan na ay kitang-kita sa kanyang masayahing mukha araw-araw sa It's Showtime. 3. Ang epekto ng Kim Pao at inspirasyon. Hindi maitatanggi ng mga netizen na ang kanyang pakikipagtulungan at malalim na pagkakaibigan kay Paolo Avellino ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang sigla. The Alibi, Paolo Avellino on the real score with Kim Chiu, 100 yung score ko. Ang mga simpleng pag-aalaga ni Paolo, gaya ng pagbibigay ng paborito niyang bulaklak at pagiging protektibo, ay nagdadagdag ng tinatawag ng mga tagahanga na genuine happiness glow, na hindi mapanindigan ng kahit anong make-up. Kim Chiu's Valentine's Day Instagram post draws Kim Pao reactions. 4. Head-turner sa Bingo Plus Night siya kanyang pagdalo sa mga malalaking brand events gaya ng Bingo Plus Night, palaging usap-usapan sa social media, gaya ng TikTok at X, ang kanyang mga high fashion na kasuotan na nagpapakita ng kanyang fit at healthy na pangangatawan. Bingo Plus Night 2026. Pinatutunayan lang nito na nasa kanyang prime o pinakamagandang yugto ng buhay si Kim ngayon. 2. Paolo Avellino, jowa duty at jowa coded interactions. Labas na kinikilig ang mga tagahanga sa mga kilos ni Paolo na tinatawag nilang jowa duty o jowa coded dahil sa kanyang pagiging maalaga at protektibo kay Kim sa labas ng kamera. Oo, talagang nag-uumapo ang kilig ng netizens dahil sa mga ikinikilos ni Paolo Avellino na tinatawag nilang jowa duty o jowa coded tuwing kasama si Kim Chiu. Ang terminong ito ay ginagamit ng mga tagahanga upang ilarawan ang mga natural na protective at maalagang gesture ni Paolo na lumalagpas na sa tipikal na pagiging magkaibigan o magkatrabaho lamang. The Alibi.
Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit binansagan ng mga fan ang kanilang mga interaksyon bilang duo-coded. Isa. Ang 100 ang score. Napahayag ni Paulo ng diretsahang tanungin ng media si Paulo tungkol sa totoong estado o score sa pagitan nila ni Kim. Naging viral ang kanyang sagot kung saan biniro niyang 100 ang score ko. Bagamat idinaan sa tawa, ang ganitong mga banat ay lalong nagpapataba sa puso ng mga tagahanga na umaasang totohanan na ang kanilang relasyon. 2. Mga maalagang gesture sa likod ng kamera. Madalas mahuli ng mga fan cam at media ang mga simpleng kilos ni Paulo na nagpapakita ng kanyang pagiging maalaga, pagiging protektibo. Palaging nakaalalay si Paulo sa likod o baywang ni Kim tuwing dadaan sila sa maraming tao o matataas na hagdan sa mga red carpet events. Pagtatanggol sa media, si Paulo ang madalas sumalo o sumagot sa mga sensitibong tanong ng reporter upang hindi ma-pressure o ma-awkward si Kim. 3. Pagpapadala ng paboritong bulaklak noong Valentine's Day. Kinumpirma mismo ni Paulo na siya ang nagpadala ng paboritong bulaklak ni Kim noong nakaraang araw ng mga puso, The Alibay. Ang gesture na ito ay nagdulot ng malaking hiyawan sa online world, lalo na nang mag-post si Kim sa Instagram ng pasasalamat na nagpahiwatig kung gaano siya kasaya at kung paano siya muling nakaramdam ng pagpapahalaga. Kim Chia's Valentine's Day Instagram post draws Kim Pao reactions. 4. Magkasamang bakasyon at mga secret getaway. Bukod sa kanilang mga official love, Kim Pao tours, labis na pinag-uusapan ang kanilang mga pribadong biyahe sa ibang bansa, tulad ng sa Paris. Ang mga larawang magkasama sila na walang kasamang production crew ay itinuturing ng mga netizen bilang pinakamalaking patunay ng kanilang duo duty sa isa't isa. Reaksyon ni Kim at Paulo nang tanungin tungkol dito, hindi makapagsalita si Paulo sa labis na hiyang naramdaman, habang idinadaan naman ito ni Kim sa biro. Oo, ito ang eksaktong dinamika ni Kim at Paulo na lalong nagpapakilig sa publiko, ang kombinasyon ng pagiging niyain ni Paulo at ang pagiging palabiro ni Kim. Tuwing tatanungin sila ng media ukol sa kanilang tunay na estado o sa mga duo-coded gestures, kitang-kita ang magkaibang ngunit swak nilang reaksyon. The Alibay, Paulo Avellino on the real score with Kim Chiu, 100 yung score ko. Narito kung paano karaniwang hinaharap ng dalawa ang ganitong mga sitwasyon. 1. Ang pagkasyokoy at hiyang reaksyon ni Paulo. Si Paulo Avellino ay kilala sa industriya bilang isang seryoso, pribado, at tahimik na tao. Kaya naman tuwing ibabato sa kanya ang mga tanong tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Kim, madalas siyang maging speechless o hindi makapagsalita. Mga senyales ng hiya. Madalas siyang mapatingin sa ibaba, mapakamot sa ulo, o kaya ay mamula ang mukha habang ngumingiti ng tipid. Ang epekto sa fans, ang ganitong reaksyon mula sa isang kilalang, suave, at seryosong aktor ay labis na kinatutuwaan ng netizens dahil pinapakita nitong tunay siyang apektado at kinakabahan kapag si Kim na ang pinag-uusapan. 2. Ang pagdaan ni Kim sa biro at toa sa kabilang banda. Si Kim Chiu naman ang kilalang sunshine ng grupo dahil sa kanyang pagiging masiyahin at spontaneous. Tuwing nakikita niyang naiilang o hindi makasagot si Paulo, mabilis niya itong idinadaan sa biro o malakas na tawa. Pagsalo sa sitwasyon, gagamitin ni Kim ang kanyang trademark na tawa o kaya ay magbibitiw ng mga hirit gaya ng, "Ano ba kayo, nagtatrabaho lang kami." O tutuksuhin din niya si Paulo para mabawasan ang tensyon. Diskarte sa media. Ang pagiging palabiro ni Kim ang nagsisilbing panangga niya upang protektahan ang kanilang privacy nang hindi nagiging saplada sa mga reporter. 3. Ang balanse ng kanilang enerhiya. Ang shyness ni Paulo at bubbly personality ni Kim ang dahilan kung bakit patuloy silang kinagigiliwan ng marami. Sa mga interview, si Kim ang nagsisilbing tagapagsalita at tagasalo, habang si Paulo naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanya na may kasamang malagkit na tingin, isang bagay na ayon sa mga fan ay hindi mo kayang pekain. The Alibay. Tunay na status, sa kabila ng mga matatamis na gesture, pagbabakasayo ng sabay sa ibang bansa,
at mga hula ng mga kasamahan sa industriya, nananatiling tikom ang bibig ng dalawa sa pagpapatatag kung sila na nga ba sa totoong buhay. Tumpak, nananatiling private but not secret, ang diskarte ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang totoong status. Bagamat walang opisyal na, oo, o pag-amin na lumalabas sa kanilang mga bibig, ang kanilang mga aksyon at pahayag ay sapat na para sa mga tagahanga upang basahin ang tunay na score sa pagitan nila. Narito ang pagsusuri kung bakit pinipili ng dalawa na manatiling tikom ang bibig sa kabila ng lahat. 1. Pagprotekta sa kapayapaan ng kanilang relasyon. Matatanda ang galing si Kim sa isang mahaba at napag-usapang 12-year relationship na natapos sa hiwalayan. Diskarte ni Paolo, noon pa man, nakiusap na si Paolo sa mga tagahanga na, hinay-hinay lang, dahil sariwa pa ang pinagdaanan ni Kim, bakit tikom ang bibig? Ayon sa pagsusuri ng mga netizen at mga showbiz insider gaya ni OJ Diaz, pinuprotektahan lang ng dalawa ang kanilang peace of mind. Kapag naging opisyal at pampubliko ang relasyon, mas madali itong mapapakialaman ng kritiko at media. Point 2. Ang konsepto ng private but not secret, hindi man sila nagbibigay ng formal na kumpirmasyon sa mga press conference, hindi naman nila itinago ang kanilang espesyal na samahan, mga bakasyon sa ibang bansa, ang mga pagkakataon na namataan si Kim na kasama ni Paolo habang nagsushoot ito sa Paris, Europe, pati na ang mga nakaraang Amanpulo trip, ay patunay na hindi nila kailangang magtago sa totoong buhay. Valentine's Day Rose, ang hayagang pag-amin ni Kim na galing kay Paolo ang kanyang Valentine flowers ay sapat na mensahe na para sa publiko. Point 3. Profesionalismo sa gitna ng tagumpay. Kasalukuyang pinatatakbo ng Kim Pao ang kanilang kauna-unahang Love, Kim Pao, World Tour sa US at Canada. Dahil dito, mas pinipili nilang ituon ang pansin ng media sa tagumpay ng kanilang seryeng The Alibay at iba pang trabaho kaysa gawing pulutan ng chismis ang kanilang personal na buhay. Point 4. Mature love at pagtitiwala sa kanilang kamakailang panayam ukol sa Love Rules. Binigyang din ni Kim at Paolo ang kahalagahan ng tiwala at privacy sa isang relasyon. Dahil nasa tamang edad na sila, si Kim ay 35 at si Paolo ay 37, mas komportable silang i-enjoy ang kanilang samahan nang walang pressure mula sa labas. 3. Pagtulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Jensen. Kilala si Kim Chiu sa kanyang bukas palad na puso, at muli niya itong ipinakita sa pamamagitan ng tahimik na pagpapadala ng tulong para sa mga biktima ng lindol sa General Santos City, Mindanao. Oo, napabilib muli ang publiko sa likas na kabutihan ni Kim Chiu matapos siyang magpadala ng tahimik at mabilis na saklolo para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City, Mindanao. Ang kanyang silent charity o pagtulong na walang kasamang kamera o publisidad ay lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang aktres na may gininto ang puso. Narito ang mahahalagang detalye sa naganap na pagtulong na ito ngayong Hunyo 2026. 1. Ang pagbubunyag at pasasalamat ni Melay Cantiveros. Hindi sana malalaman ng publiko ang donasyon ni Kim kung hindi dahil sa kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa industriya na si Melay Cantiveros Francisco na taga Jensen. Emosyonal na mensahe, sa pamamagitan ng kanyang Instagram story, nag-post si Melay ng pasasalamat kung saan sinabi niyang, "Miguel, thank you kaayo, grabe ka sa help mo sa Jensen." Mabilis na aksyon, lubos na natouch si Melay dahil bago pa man siya makauwi sa kanyang probinsya upang maghatid ng ayuda, nauna nang nag-abot ng tulong si Kim para sa mga apektadong residente. Point 2. No fanfare, no camera, puri ng mga netizen at entertainment media ang diskarte ni Kim sa pagkakawang gawa. Sa mundo ng showbiz kung saan madalas ay vlog ang bawat pagtulong, pinili ni Kim na gawin ito ng pribado. Ayon sa mga tagahanga, hindi nagtatanong si Kim kung sino ang tutulungan, kundi tinatanong niya agad kung paano siya makatutulong sa lalong madaling panahon. Point 3. Ang suporta ng Kim Pao fandom at ni Paolo Avellino. Dahil kilala rin si Paolo Avellino sa pagiging mapagkawang-gawa ngunit tahimik, ang buong Kim Pao fandom ay nagkaisa upang suportahan ang mga hakbang na ito.
Ginamit ng mga fan club ng dalawa ang kanilang mga social media platforms upang maglunsad din ng mga donation drives at magpalaganap ng impormasyon kung paano makatutulong sa Mindanao, gamit na inspirasyon ang ehemplo ni Kim at Paolo. 4. Kasaysayan ng pagiging bukas palad ni Kim. Ang pagtulong sa Gensan ay hindi unang beses para kay Kim Chiu. Sa mga nakaraang kalamidad tulad ng Bagyong Yolanda, Odette, at kahit noong panahon ng pandemya, palaging naglulunsad si Kim ng mga relief operation o kaya ay nagbebenta ng kanyang mga luxury items sa pamamagitan ng bayanihan, auctions upang makalikam ng pondo para sa mga nangangailangan. Pasasalamat ni Melay Cantiveros, kinumpirma at pinasalamatan ng komedyanteng si Melay Cantiveros Francisco ang kabutihan ni Kim sa pamamagitan ng isang post sa social media. Sinabi nitong mabilis at walang pag-aalinlangang nag-abot ng tulong si Kim para sa kanyang mga kababayan sa Gensan. Tumpak, ang taos-pusong pasasalamat ni Melay Cantiveros Francisco ang nagbunyag sa publiko ng tahimik na pagtulong na ito ni Kim Chiu. Dahil sa post ni Melay, napatunayan ng mga netizen na hindi lang sa harap ng kamera maningning si Kim, kundi mas lalo na sa likod nito kapag may mga nangangailangan ng saklolo, Melay touched sa ginawa ni Kim. Narito ang mga detalye sa likod ng emosyonal at viral na pasasalamat ni Melay kamakailan. 1. Ang detalye ng social media post ni Melay. Ginamit ni Melay ang kanyang opisyal na Instagram account upang ipost ang kanyang pasasalamat matapos ang malakas na lindol na yumunig sa kanyang sariling bayan sa General Santos City. Melay touched sa ginawa ni Kim. Kusang loob na pagkontak, ayon kay Melay, hindi niya kailangang makiusap o humingi ng tulong kay Kim. Melay touched sa ginawa ni Kim. Si Kim mismo ang unang nag-message sa kanya upang magtanong kung ano ang sitwasyon sa Gensan at kung paano siya makapagpapadala ng donasyon. Melay touched sa ginawa ni Kim. Ang kanyang mensahe, ipinahayag ni Melay kung gaano siya na-touch sa mabilis na tugon ng kanyang miga, kaibigan. Melay touched sa ginawa ni Kim. Sinabi niyang napakalaking tulong nito para sa kanyang mga kababayan na labis na niyanig ng kalamidad. Melay touched sa ginawa ni Kim. 2. Ang lalim ng pagkakaibigan ni Melay at Kim. Sina Kim at Melay ay matagal nang magkaibigan sa industriya at kapwa nagmula sa reality show na Pinoy Big Brother. Si Kim ang big winner ng Team Edition 1 noong 2006, at si Melay naman ang big winner ng Double Up noong 2010. Solid na samahan, mas lalo pang naging solido ang kanilang samahan dahil sa kanilang regular na pagsasama sa iba't ibang kapamilya shows, tiwala sa pagtulong. Alam ni Kim na direktang makararating sa mga apektadong pamilya ang tulong kung ay dadaan niya ito sa pamilya at mga localized relief operations ni Melay sa Mindanao. 3. Reaksyon ng publiko sa silent charity ni Kim matapos mag-viral ang post ni Melay. Bumuhos ang papuri mula sa mga netizen. Melay touched sa ginawa ni Kim. Hinangaan ng marami si Kim dahil hindi niya ginamit ang kanyang sariling social media upang ipagmalaki ang kanyang donasyon. Melay touched sa ginawa ni Kim. Ang ganitong uri ng pagpapakumbaba ay nagpatunay kung bakit patuloy siyang pinagpapala sa kanyang karera, ABS-CBN at Star Magic. Suporta ng Kim Pao, dahil laging magkasama ang tambalan sa mga advokasya at proyekto, malaki ang suporta ng kanilang buong fandom at ni Paolo sa mga ganitong uri ng pagtulong upang magsilbing inspirasyon sa publiko. Bago ko tapusin ang Askang update sa Kim Pao ay gusto ko lang po salamatan ang mga fans natin dyan lalo na yung mga senior citizen na nanonood sa ating updates. For more updates please follow, subscribe and watch till the end. Maraming salamat at God bless po.